Mga kapatid ko sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa dami-daming mga palabas tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, merong Jesus of Nazareth, merong kay St. Luke na Gospel, merong Passion of Christ. At minsan, dahil parang nakakatuwa naman na bigyan ng buhay ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga palabas na ito. Ngunit batid natin na iba ang interpretasyon ng direktor o di kaya scriptwriter kung paano nila pinalalabas ang papel ng bawat personalidad sa Ebanghelyo, lalong-lalo na kay Maria Magdalena. Pero ngayong lumabas na The Chosen, na tinatawag si Maria Magdalena doon na Lilet. Lilet dahil siya yung palayaw ng isang babaeng naging alipin ng demonyo. Sabi nga, 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula kay Maria na taga Magdala. Kaya sa 7 ito na numero, sinasabi sa atin na naging alipin, buong-buo, kaluluwa't katawan, ang babaeng ito ng Diablo. At isa sa mga dahilan kung bakit naging malaya si Maria na taga Magdala ay dahilan sa paghahanap din ng ating Panginoon sa Kristo sa Kanya. Katulad ng Samaritana na kung saan naging madilim ang kanyang buhay. Hindi niya mawari kung ano ang totoong pag-ibig. Hindi niya malaman kung ano ang buhay ng taong malaya sa mga alipustahan ng tao. Ibig sabihin, ang babaeng si Maria Magdala ay dating napakarumi at walang dangal sa mga mata ng tao. At nang tawagin ni Jesus si Lilet na naging palayaw, Maria, siya'y lumingon. At doon nagsimula ang kalayaan ni Maria. At ngayon, sa Ebanghelyong ito, kaya ko naalala ang episodyong ito ng The Chosen dahil tinawag ni Jesus si Maria Magdalena na Maria at lumingon si Maria. Ibig sabihin, nakilala muli ni Maria ang taong totoong nagmahal sa kanya, nagpalaya mula sa 7 diablo at nagbigay muli ng dangal bilang isang tao na nilikha ng Diyos na may kabanalan. Isang taong minahal ng Diyos ng lubusan. Kaya mga kapatid, maintindihan natin kung bakit binigyan ni Juan Evangelista ang papel ni Maria sa episodyong ito sa Ebanghelyo ng may pagpapahalaga. Dahil alam natin na lahat tayo ay mga makasalanan. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo ay hindi kaya-aya sa mga mata ng Diyos. Dahil sa mga pagkakasala na nagawa natin. Ngunit, kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang kalooban ng bawat isa. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya iniwala tayo nananalig sa ating Panginoon sa Kristo na kahit gaano pa tayo kamakasalanan, patuloy naging matapat ang Diyos sa atin sa kanyang pagmamahal, sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya huwag nating kalimutan na tinawag tayo ng Diyos sa ating sariling pangalan upang may padama sa atin na
tayo ay kanyang minamahal. At tapat siya sa ating pagmamahal. At tapat din siya sa pangakong dadalhin niya tayo doon sa kanyang kaharian sa pagdating ng panahon ng paglisan natin sa mundong ito. Amen.